Okay, magandang araw mga kabadgets, no? So, andito na naman tayo. Meron na naman tayo dito isang project na single spark plug na naman, no? So, medyo mahaba-haba ng tinakbo dito at 43,000 kilometer na, no? So, ang problema nito, hindi nawawala ang check engine, magaspang ang minor, at namamatay. So, yan yung problema ng unit, no? Umaandar siya pero namamatay agad, tapos hindi mabura-bura daw ang check engine, no? So, pinadala na ito dito sa atin galing sa Tanawan, Batangas. So, shout out sa ating kasamang mekaniko dyan na talaga namang napakasugid din, no? So ayan, pinadala niya dito sa atin dito sa Calamba dahil nag-aalangan siya, no? So ayan mga kabadyads, so yan yung problema. Ating lulutasin yan ngayon kung malulutas natin, kung kakayanin natin mga kabadyads, no? Problema niya, hindi nawawala ang check engine at palyado, so namamatay. Okay, ito mga kabadyads, no? So gagamit tayo ng diagnostic tools para ma-scan natin yung ECU kung ano yung problema nito mga kabadgets, no? Para hindi tayo nanghuhula kung ano yung dapat natin gawin. So ayan mga kabadgets, meron siyang tatlong error code na binabasa. So sensor reference voltage A, circuit open. Tapos sensor reference voltage A, so auto sensor circuit bank 1, sensor 1. So yan yung mga error code niya. Yan yung ating hahanapin at lulutasin kung paano natin malulutas yan mga kabadgets, no? So ayan mga kabadgets. Yo! Yo! Sa biyahe mo, huwag mangamba. Jonathan na ang bahala. Hey! Kung motor mo'y hirap na sa daan, maingay na makina, di na maaasahan. Huwag kang mag-alala, may solusyon dyan. Okay, ito mga kabadgets, no? So ito, binuksan na natin yung likod, no? So check natin muna isa-isa, no? So napansin ko na medyo talagang tagas-tagas na yung kanyang cylinder head, no? Malamang sa malamang palitan na ito ng seal head gasket, no? So ayan mga kabadgets, tapaanda rin uli natin para ma-check natin kung ano nga ba talaga yung minor nito, yung andar niya, no? So ayan mga kabadgets. Okay, yan mga kabadgets, no? So kung naririnig nyo yung andar niya, talaga namang napakagaspang ng minor at talagang rough idle siya, no? So ayan mga kabadgets. So check natin dito, hugutin natin itong pinaka map sensor niya, no? Okay, yan mga kabadgets, no? So inugot natin yung socket ng map sensor at namatay yung makina. So ayan mga kabadgets, ang sensor reference nga pala, yun yung mga output ng 5 volts ng ating ECU, no? So yun yung sensor reference, yun yung sinasabi ng sensor reference. Yun yung mga 5 volt supply. Alin nga ba yung merong 5 volt supply ng ating mga sensor, no? Unang-una itong sa TMAP sensor, meron niyang 5 volt supply. Tapos yung pangalawa ay yung rollover sensor, meron din yung 5 volt supply. Yun yung tinutukoy ng sensor reference, no? Ito yung kailangan ang supply nito ay 5 volts lang, no? So manggagaling sa ECU. So ayan, kung mapapansin nyo, mataas ang voltage niya. Umaabot ng 10 volts, no? So ibig sabihin may problema kapag ganyan. Dapat dito 5 volt supply lang itong pinaka wire na itim na may guhit na blue ata ito o black. So ayan mga kabadgets, kailangan yan 5 volts lang ang supply niyan. So ibig sabihin over voltage yung kanyang supply na nanggagaling sa ECU. Tapos check natin dito sa rollover sensor. So meron din yung 5 volt supply na galing sa ECU. Yan yung mga tinutukoy ng sensor reference mga kabadgets. Ite-check nyo yung mga 5 volt supply ng mga sensor, no? So yan yung problema niyan. Yung isa, yung chinek natin kanina sa TMAP sensor, over volts, no? 10 volts halos ang nire-reading. Hindi dapat, kailangan mga 5 volts something lang mga kabadgets. 5 volts pababa, 0.5 volts, yung mga ganun lang ang dapat reading yan. So itong sa rollover, so sakto naman yung sa rollover niya, no? 4 volts lang, 4.7. So yan yung tamang reading dapat ng mga 5 volt supply ng sensor reference, no? Yan yung mga nanggagaling sa ECU. So ayan mga kabadgets, yung problema dito sa may map sensor, no? Check natin yung wire dito sa may map sensor. So ayan, ang taas ng reading niya. So yan yung problema, kaya ang minor niya magaspang at hindi nawawala yung kanyang check engine, no? So yan yung i-check natin. Ang gagawin natin
titingnan natin sa wirings at doon sa ECU. So ayan mga kabadyads, no? Dito sa rollover okay naman yung socket ng rollover. Walang problema, 5 volts siya, 4.8 volts. So ang problema yun nandito sa may TMAP sensor. Yan yung aalamin natin mga kabadyads. Jonathan Shop, siguradong ayos yan. Kahit anong sira, kaya naming gawin. Mula makina hanggang preno't kadenang linis din. Okay, ito mga kabadyads, no? So hindi ko na pinakita yung pagkakalas. Ito na naman ang bumulaga sa atin mga kabadyads, no? Sa ECU na naman ang problema. So ayan, crowded na yung kanyang ECU, muntik pang masunog, no? So ayan mga kabadyads. At yan yung ating susolusyonan mga kabadyads. Sana gumana pa itong pag nilinis natin sana gumana pa, no? So tapos i-check natin yung pin. So kailangan ma-check yung pin kung okay pa ba, kung pwede pa. So ayan mga kabadyads yung naging problema, nag-crowded, no? So basa ng tubig. So ayan mga kabadyads, kapag ito nababada ng tubig na kahit konti lang, kapag uminit yan, magko-corroded yan mga kabadyads, no? Siyempre kukuluan tubig, iinit ang tubig, magko-corroded yan mga kabadyads. So ayan, merong mga ilang pirasong pin na medyo hindi maganda ang kondisyon. So yan yung titingnan natin o i-check natin kung maganda pa ba. So ayan mga kabadyads, at mukhang dulo lang naman ang nadali. So pwede pa to mga kabadyads, no? Gagana pa to mga kabadyads. Lilinisin lang natin to at ayusin lang natin yung pinaka-pin kung okay. So tapos yung ECU, lilinisin din natin yung mga kabadyads para mawala yung mga corrosion. Sa Jonathan Motorcycle Repair Shop, ayos agad, walang palya, siguradong top. Repair at maintenance, swak sa budget mo. Balik sa kalsada, hataw ulit ang motor mo. Hoy! Change oil, tune-up, check-up ng makina, siguradong pulido, parang bago na. Mabilis ang serbisyo, walang sayang oras. Sa bawat galaw, kalidad ang labas. Trusted na serbisyo, maaasahan mo. Jonathan ang sagot sa problema ng motor mo. Sa Jonathan Motorcycle Repair Shop. Okay yun mga kabadyads, nilinis natin yung ECU, pati yung socket nilinis na rin natin, no? So ito, i-delete lang natin yung error code kung mabubura ba. Tapos papanda rin natin yung unit mga kabadyads. So ito yung kanyang naging error code, no? So i-reset natin, i-delete natin yung error code. At titingnan natin kung mawawala na ba o hindi na siya babalik, no? So ayan mga kabadyads. Matay naman. Okay yun mga kabadyads, no? So dahil lumandar na siya at medyo pangit ang minor niya, so check ulit natin yung sensor reference, yung 5 volt supply. So ayan, nag-normal naman yung kanyang supply, 5 volts na siya. Okay na yung, ibig sabihin okay na yung linya, no? So ayan mga kabadyads, ang gagawin na lang natin dito, malamang sa malamang lilinisin natin tong throttle body at papalitan na rin natin ang kanyang seal head gasket at i-tune up na rin natin para mamaya pagpapandar natin sana maging okay na, no? So ayan mga kabadyads yung ating mga simpleng tips o idea kapag ganito ang nangyayari sa inyong unit, no? So ayan mga kabadyads. Hey! Ayos agad, walang palya, siguradong top. Repair at maintenance, swak sa budget mo. Balik sa kalsada, hataw ulit ang motor mo. Okay, ito mga kabadyads, no? So hindi ko na pinakita yung paglilinis ng throttle body at kinabit na natin lahat. So double check natin, no? Tester ulit natin gamit naman ng multi-tester yung sensor reference, yung 5 volt supply na galing sa ECU. So goods na at 5 volt supply na siya, no? So wala nang problema. So ang reading niya ay 5 volts na, no? So ibig sabihin okay na yan. At nilinis na rin yun natin yung throttle body.
Pero hindi ko na pinakita yung paglilinis. Pinaltan na rin natin ang cylinder gasket at nilinis na rin natin ng konti yung pinaka-cylinder head niya, no? Yung cover. So ayan mga kabajads. Okay ito mga kabajads. So dahil nagbuno tayo ng sensor ng buhay ang susi, so diagnose ulit natin at i-delete natin yung error code, no? So magkakaroon ng error code yan kapag ka nagbuno tayo ng socket na buhay ang susi. Ayan mga kabajads, no? I-reset lang natin yan at papaanda rin natin yung unit mga kabajads, no? Kung okay na ba yung kanyang minor at wala ng problema. So ayan, testing na natin mga kabajads. Okay yun mga kabajads, no? So okay na yung unit ni customer, wala na rin check engine at medyo gumanda na yung kanyang idle, no? At ayan mga kabajads, nilinis na rin natin yung cover ng cylinder head para medyo matuwa-tuwa naman sa customer. So ayan mga kabajads, yung mga simpleng tutorial natin tungkol dito sa mga ganito single spark plug na talaga naman puro problema. So ayan mga kabajads, no? At okay na yan mga kabajads. At ito pa yung simple tips natin mga kabajads, no? For demo lang to mga kabajads, no? So ganito ang gawin nyo sa inyong alikod ng ECU box para hindi matalsikan ng tubig galing sa gulong. So ayan, karton lang muna yung nilagay natin. Pero for demo lang yan mga kabajads. Kayo nang balang gumawa kung ano yung gusto nyo ilagay, o mas maganda fiberglass, no? So para transparent siya. So para hindi lang matalsikan ng tubig yung ECU box natin galing sa gulong. So ayan mga simple tips natin mga kabajads, no? Kahit hindi nyo ilipat, lagyan nyo lang dito ng cover sa likod ng ECU box para hindi na mabasa yung ating ECU, no? So ayan mga kabajads, yung palaging nagiging problema ng mga ganitong single spark plug. Kahit saan ka man